Alam mo pre, pakiramdam ko hindi ito yung lugar na sinasabi niya eh. Oh, nasan ka na? Kayo yung nasan na? Malayo pa ba kayo? Kanina pa ako naglalakad eh. Puro naman kakilala ko yung mga nakasalubong ko. Paring Rico, ano sabi? Nasa maling baryo nga tayo. Tara, balik na tayo. Naranasan nyo na rin ba noon ang magkaroon ng textmate? 24 years ago, taong 2000 yon. Nasa edad akong 19 yata. Basta noon, binata pa ako. At dahil sa textmate na yon, at sabihin na rin natin na sa maling desisyon ko, muntik na kaming masipa sa impyerno ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin na si Matias. Magandang araw nga pala lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ako nga po pala si Rico. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ba? May nag-text ah. Hi. Ikaw ba si Rico na kaibigan ni Jobert? Uy, bagong textmate to. Oh, ano daw pangalan? Malay ko. Teka, tatanungin ko. Ako nga pala si Rico. Sino to? Send. Bah, ayun oh, nag-reply agad. Basahin mo nga. Eto. Ako si Mary Ann. Grabe pre, ang ganda ng pangalan yan ah. Siguro maganda yan. Tanungin mo kung taga saan. Inusisa namin ng may-ari ng numero na yon. Nagpakilala naman siya sa text kung sino siya at taga saan at kung saan niya nakuha ang number ko. Nung panahong yun kasi, yon ang kauna-unahang pagkakataon ko na nakabili ako ng sariling cellphone. 3310 Nokia pa nga po noon ang cellphone ko. Tandang-tanda ko pa po talaga ang unit. Nabili ko yan sa halagang 2.8 at para sa akin, sobrang mahal na nun. Ang mga tao po nun sa amin kapag nagkaroon ng cellphone, pakiramdam nila ang yaman-yaman na. Ramdam ko rin yun noon, kaya tuwang-tuwa talaga akong makipag-text. O ano Rico, magkikita daw kayo? Abay, pumayag ka na. Baka maganda naman di ba? E di nakachamba ka nun. Kaso pre, malayo yung lugar nila eh. Bababa pa ako sa bundok. Sasamahan kita. Basta makipagkita ka lang. Paano kung hindi pala to dalaga? Tinanong mo ba yung edad? Oo, 18 daw. Dalaga pa yan? Aniwala ko. O ano, kailan tayo alis? Bukas na ba? Sige hindi kita inaya. Kaya ambagan mo ako sa pamasahe niyan. Oo, walang problema dyan. Basta minsan, pahiramin mo ako ng cellphone ha. Kasama ni Matias ay bumiyahe kami. Bali ang lugar ng babae ay sa kabilang bayan. Sa bayan kasi namin, marami ng barangay. Tapos nasa bandang Mabukid pa kami nakatira. Pangunahing pangkabuhayan po namin doon ay mangga. Kaya nasabi kong medyo malayo ang pupuntahan namin dahil kabilang bayan pa ang lugar nila Mary Ann. Ito na ba yun pre? Ito yung bayan eh. Pero hindi pa ito yung barangay nila. Teka, magtatanong-tanong muna tayo kung saan banda yung sakayan papunta sa kanila. Kain muna tayo pre. Nagugutom na ako eh. Sige, maghanap tayo ng karinderya. Hindi naman mahirap maghanap ng karinderya doon dahil bayan nga. Nakahanap din kami agad at mura pa ang halaga ng ulam. Nang tikman namin, masarap pa ang pagkaluto. Aba, ayos to. Sarap na pagkain niyo, miss ah. Tapos mura pa. Naniniwala kasi kami na kahit piso-piso lang yung tubo, mas mabilis yung kita. Kung sa bagay.
Yung mga incheck, ganun din yung rason eh. Tsaka nga pala miss, alam mo ba kung saan yung sakayan ng lugar na ito? Pinakita ni Matias ang lugar na tinext sa amin ni Mary Ann. Tiningnan naman ito ng babae sandali at ngumiti sa amin. Paglabas nyo dito mamaya, punta kayo pa kanan, tapos pa kaliwa. Diretso lang, tapos sa dulo, nandun yung paradahan nito. Yun pala eh. Maraming salamat, miss ha. Nako, walang anuman. Kamag-anak nyo ba yung pupuntahan nyo? Medyo. Medyo? Gagawin niyo palang kamag-anak. Kumunot ang noon ng babae pero maya-maya ay natawa na lang at tumango. Pagkatapos namin kumain, nagbayad lang kami at lumabas agad. Pinuntahan namin ang paradahan na sinasabi niya. Siguro malapit lang yon. Kasi pre, sabi niya, di ba, sementado naman yung daan tsaka maraming bahay. Oo. Kaya sigurado akong hindi siya taga-bundok. Tara, likuro pa kaliwa eh. Kaya dito tayo sa kaliwa. O yun oh, may tricycle driver oh. Tara, tanungin natin. Tinanong naman namin ng tricycle driver at sinabi nga nitong alam nito ang lugar na tinutukoy namin. Bali ang tricycle na yon, parang pasaway sa pila dahil sinita pa ito ng iba dahil bakit daw nangunguhan ng pasahero. Tapos ang sabi lang nito, iba naman daw ang pupuntahan namin. At dahil doon, hindi na umangal ang ibang tricycle driver. Hello? Nakasakay na kami sa tricycle, Mary Ann. Papunta lang kami dyan. Abangan mo na lang kami siguro, no? Pasakay na kayo? O sige, dito lang ako sa may tindahan, yung pink na pintura ha. Nakaputing t-shirt lang ako tapos shirt na maiksi. O sige, magtitingin-tingin na lang ako hanggang sa makita kita. Nang ibaba ko ang phone, napangiti ako. Paano kasi ang ganda ng boses niyang pakinggan? O ano, tuwan-tuwa ka na naman dyan. Ang ganda kasi ng boses eh. Ang sarap sa tenga. Sigurado ko maganda yan pre. Tignan na lang natin, pre. Paano kung gabihin tayo? Okay lang yan. Kung gabihin man tayo, mamaya pa naman yun pagbalik natin. Kung sa bagay, marami pa naman masasakyan dyan eh. Ngunit ang takbo ng tricycle ay may kalahating oras na ang tagal. Nadaanan na namin ang malawak na palayan at mga punong kahoy sa gilid ng daan. Rico, akala ko ba malapit lang? Yun yung sabi niya eh. Pero kanina ba tayo? Dapat 15 minutos lang, doble-doble na to. Tinanong rin namin ng driver noon kung bakit matagal ang biyahe. Kasi ang sabi naman ni Mary Ann, malapit lang. Para masiguro ay tinawagan ko na lang ulit ang babae. Hello, Rico? Nasaan na ba kayo? Hello? Mary Ann, akala ko ba malapit lang to? Malapit lang naman talaga eh. Nasaan na ba kayo? Nasa tricycle pa rin kami. Saan ba na ba kayo sumakay? Ay nako, baka kasi umikot pa kayo. Siguro nga. Teka nga, tatanungin ko lang yung driver kung umikot ka. Manong, umikot po ba tayo? Oo iho. Okay. Mary Ann, umikot daw kami. May ikutan pala to. O sige, tawagan na lang kita ulit kapag dumating na kami ha. Okay, sige. Basta pink na tindahan ha. Okay, sige. Binaba ko ang phone at napatingin kay Matias. Tumango naman siya sa akin at maya-maya ay huminto ang tricycle at sinabing naroon na raw kami. Uy, sa wakas. Manong, itong bayad namin oh. Salamat ah. Pagkaalis ng tricycle ay saka naman kami nagpalinga-linga sa paligid. Sa kinaroroonan namin, may waiting shed. Pero hindi gaanong dikit-dikit ang mga bahay. Rico, kala ko maraming bahay. Parang hindi naman ah.
Baka marami na yan sa kanya. Tsaka akala ko nga hindi bundok pero parang bundok din pala. Nasa naman kaya yung pink na tindahan dito? Tara, diretso tayo, baka nandun lang sa dulo. Kalsada pa naman dun ah. Bakit hanggang dito lang tayo binaba? Ewan ko sa'yo. Bumaba ka na rin eh. Ewan ko. Tara na nga. Pinagmasdan namin ang paligid habang naglalakad. Pero habang palayo kami ng palayo sa bungad, lalong naging madalang ang mga bahay sa lugar. Oh, anong nangyari na? Bakit pakunti na pakunti yung bahay dito? Ewan ko nga rin eh. Pero dito kasi tayo hinatid. Ilang beses na nga natin tinanong yung driver eh. Ang gago naman nun kung niloko tayo. Para naman saan kung niloko niya tayo? Hindi ko rin alam eh. Pero naalala mo kanina? Sinuway siya ng ibang tricycle driver? Oo. Pero, teka nga. Tatawagan ko nga ulit yung babaeng to. Baka mamaya mali yung address na binigay niya sa akin eh. Hello? O ano na? Bakit ang tagal nyo? Nakababa na kami. Hinahanap nga namin yung pink na tindahan. Hindi naman namin makita. Bakit? Hindi ba kayo nagpahatid sa driver dito sa pink na tindahan? Sinabi ko naman sa kanya. Pero dito kasi kami sa bungad binaba eh. Sa umpisa ng barangay nyo. Ano? Malayo pa yung lalakarin nyo papunta sa amin. Bakit ba dyan kayo bumaba? Sa gilid lang ng kalsada yung tindahan na tinutukoy ko eh. Dito kasi kami binaba eh. Baka ayaw na maghatid. Sino naman kayang hangal na driver ang may ganong rason? Tsaka walang ganong driver dito sa amin. Ay nako, ewan ko. O sige Mary Ann, maglalakad pa kami, mamaya na lang. O siya sige, sasalubong na lang ako. Oh, ano daw sabi niya? Sasalubong daw siya. Alam mo pre, pakiramdam ko hindi ito yung lugar na sinasabi niya eh. Sa palagay ko rin. Pero baka nasa dulo yung lugar na sinasabi niya. Tara, bilisan natin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hanggang sa may nakasalubong kaming matandang lalaki. Tinanong namin siya kung saan banda yung tindahan na pink. Ang sabi niya, diretso lang daw. At nasa dulo pa raw ito makikita. Dahil doon, naniwala na kami na hindi kami nagkamali ng lugar. Tama nga pre, ito nga yun. Maraming salamat po tay ah. Mabuti naman. Akala ko maling lugar na to eh. Tara. Pero habang naglalakad kami, mas lalong wala ng bahay roon. Wala kaming nakitang tindahan na kulay pink at walang Mary Ann na sumalubong sa amin. Maya-maya naman, tumunog ang cellphone ko. Oh, nasan ka na? Kayo yung nasan na? Malayo pa ba kayo? Kanina pa ako naglalakad eh. Puro naman kakilala ko yung mga nakasalubong ko. Ha? Saan ba talaga yung lugar nyo? Tsaka ano itsura ba? Maraming bahay. Malalaki ang iba tapos malapit lang sa bayan. Kayo ba? Saan ba kayo nagpupunta? Kanina pa ako naglalakad eh. Hindi ko pa rin kayo nakakasalubong. Kami rin eh. Tsaka hindi na marami yung bahay sa lugar dito. Ha? Saan ba talaga kasi kayo sumakay? Doon sa tolda na kulay asul sa tapat na malaking building? Mali ba yun? Hindi ba yun yung paradahan? Tama naman. Doon nga yung paradahan. Oh, tama naman pala eh. Baka makasalubong ka na namin dito. Ay naku, sana nga. O sige, baba ko muna to ha. Napatingin ako sa orasan na nasa cellphone ko. Alauna na yun ng hapon. Pero ang nilakad namin ay malayo na. Wala pa rin kaming nakitang maraming bahay na tinutukoy niya. Masyadong malayo ang paglarawan niya sa lugar kumpara sa kinaroroonan namin. Ay naku, pre, nauuhaw na ako. Wala pang tindahan na mapupuntahan. Ewan ko. Parang iba talaga tong lugar na to eh. Hindi yata ito yung barangay na sinasabi ni Mary Ann. Kanina ko pa kutob yan, Rico.
Hindi ko lang masyadong pinagtutuunan ng pansin kasi umaasa ako makita yung sinasabi niyang pink na tindahan eh. Baka meron talaga, di ba? Kasi tignan mo, simentado naman yung kalsada. Itong kalsada na ito talaga yung dahilan kung bakit ko naisip na baka sa dulo pa. Pero parang malabo na, pre. Ano? Babalik na lang tayo? Ewan ko sa'yo. Pero uho na talaga ako eh. Sabi naman kasi na matanda kanina, dito lang yun eh. Isa pa yun. Yung sinakyan natin parang hindi naman nagsasabi ng totoo. Ang gulo naman kasi ng mga yun eh. Maghanap na lang muna tayo ng bahay tapos hingi tayo ng tubig. Nauuho na rin ako, Matyas. Yun nga ang ginawa namin. Kumato kami sa nag-iisang bahay na nakita namin sa kinaroroonan namin yon. Bumukas rin ito at isang ginang ang bumungad sa amin. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Rico. Tsaka ito po yung kaibigan ko, si Matyas. Magandang hapon din. Ako naman si Gemma. May kailangan ba kayo? May hinahanap po kasi kaming babae, Aling Gemma. Mary Ann po yung pangalan niya. Pero palagay po namin parang wala naman siya dito. Mary Ann? Opo. May kilala po ba kay Mary Ann? Mary Ann? Ay, baka si Ann. Mary Ann siguro ang totoong pangalan nun. Pero nasa dulo pa ang bahay nila eh. Doon sa maraming bahay at may mga tindahan. Ayun pala. Malayo pa pala tayo, pre. Tamad lang siguro maghatid yung tricycle driver na yun. Manang, maraming salamat po ah. Pero pwede po ba kami makahingi ng tubig? Nakakauhaw na po kasi ang init ho ng panahon. Abay, oo naman. Hali kayo. Pasok kayo. Pumasok naman kami agad nang luwagan niya ang pintuan. Napansin ko na parang hindi sila malinis sa bahay. Kaya naman napangiwi na lang ako pagdalikod ng babae. Napatingin naman ako kay Matyas na panay kalabit ng likod ng daliri niya sa kanyang ilong. Grabe baho, no? Iinom pa ba tayo? Bahala na. Sobrang nakakauhaw na kasi. Pre, pasensya ka na, palpak yung bakay natin ha. Dapat hindi natin to ginawa. Babae lang naman yun eh. Nagsisisi ka na ba? Syempre. Ex-mate lang naman yun eh. Hindi naman yung importante kung tutuusin. Wala namang masama sa pakikipagkita, pre. Problema lang talaga ngayon. Yung lugar na pupuntahan natin, parang may mali. Sabi naman kasi nung matanda kanina, makikita daw dito yung pink na tindahan. Bakit bawat pinagtatanungan natin, dito ang tinuturo tapos ang sinasabi ni Mary Ann, iba? Nagtataka ka na rin ba? Diba? Parang ano ba talaga? Maraming bahay o walang bahay? Heto na nga pala ang tubig ninyo. Pasensya na kayo at hindi masyadong malamig ha? Malayo kasi ang kuryente dito sa amin. Ay, salamat, may tubig na. Ako na mauna, pre oh. Manang, wala po kayong kuryente dito? Nako, wala. Hindi na naabot ang baryo na ito eh. Pero sa susunod baka naman magkaroon na. Oh, pre, ikaw na mauminom mo. Ay, salamat. Nagamot din yung uhaw ko. Salamat, pre. Tuyo na rin yung lalamunan ko eh. Sobrang init talaga. Uminom ako ng tubig at buti na lang malinis naman yon. Pagkatapos naming uminom, nagpa siya kaming magpatuloy. Nagpaalam kami sa ginang na umalis na at nagpatuloy sa paglalakad. Saktong nakalabas na kami sa bakuran, tumawag naman si Mary Ann. Oh, hello. Pwede bang sabihin mo sa akin kung nasan ba talaga kayo? Yung lugar, i-explain mo kung anong mga nakikita mo dyan. Kasi imposible, nandito na kasi ako sa dulo. Pero wala naman ako nakitang mga bagong muka. Sa totoo lang, Mary Ann, yung lugar na nakikita namin dito, hindi mabahay. Malayo sa sinasabi mo sa akin. At yung 15 minutos na biyahe, naging kalahating oras. Naniwala naman ako sa driver kasi sabi mo baka umikot. Oo nga, kasi akala ko umikot kayo dahil may ginagawa dito sa kalsada papunta sa amin. Tsaka anong hindi mabahay?
An-an ba ang palayaw mo? Oo, bakit? Oh, di tama siguro tong lugar na to kasi may nakakakilala sa'yo dito eh. Pero mali lang dahil hindi mabahay dito. Teka nga, naguguluhan na ako. May nakakakilala sa akin dyan? Ano pangalan? Aling Gemma pangalan niya eh. Aling Gemma? At sino naman yan? Anong sino? Kilala ka nga eh. Wala akong kilalang Aling Gemma, Rico. Ang mabuti pa, bumalik muna kayo. Kasi iba yung kutob ko sa lugar na napuntahan nyo. Imposibleng hindi mabahay kasi baryo tong lugar namin. Maraming bata, maraming bahay, maraming tindahan, at saka may mga sasakyan dumadaan dito. Ang iya naman, ito bundok ata itong napuntahan namin. Bakit yung pinagtatanungan namin ang sagot nila ito yung lugar na sinasabi mo? Ay naku, hindi yan yung lugar namin. Ibang lugar ata yan eh. Baka nakasagupa nyo yung mga hindi tao at nautu-utu kayo dyan. Bumalik nga muna kayo at sa bayan na tayo magkita. Teka nga, sandali. Anong ibig mong sabihin? Niloloko kayo ng mga taong pinagtanungan nyo. Hindi yan yung lugar namin. Baka napuntahan nyo yung baryo ng mga aswang. Ay naku, bumalik muna kayo. Doon ako napangangat na patingin kay Matias. Tumaas ang kilay niya na parang nagtatanong kung bakit. Pero binaliwala ko muna siya at kinausap si Mary Ann. Oo, sige. Babalik na kami. Sana meron kami masakyan. Paring Rico, ano sabi? Nasa maling baryo nga tayo. Tara, balik na tayo. Bumalik nga kami noon. Pero habang tinatahak namin ang daan pabalik, may nakasalubong kaming mga tao. At nagulat ako dahil isa sa kanila ay ang tricycle driver at ang isa ay si Aling Gemma. Oh, akala ko ba pupunta kayo kila An-an? Nandun pa ang bahay nila sa dulo. Masyado na po malayo eh. Kaya napagpasyahan po namin na bumalik na lang. Oo nga po, babalik na lang kami bukas. Yung mas maaga na. Baka po kasi kami gabihin pag-uwi eh. Hindi kayo uuwi. Nakapasok na kayo kaya wala nang rason pa para lumabas. Ano ho? Sige na, kunin sila. Wala namang rason para magpanggap pa. Naku pre, patay tayo nito. Kaya nga, kailangan natin lumaban. Naku pre, tumakbo na lang tayo. Marami silang pumalo. Oo, tara pre, takbo! Tumakbo nga kami at nagkahiwalay naman. Sa kanan ako napunta at sa kaliwa naman siya. Dahil doon napamura ko. Anak ng tokwa! Hoy dito! Hintayin mo ako pre! Makasira ulo itong mga to! Sa tingin nyo ba ay makakatakas kayo? Tumakbo pabalik si Matias papunta sa akin. Binagtas namin ang daan paibaba kung saan maraming maliliit na puno ng bayabas. Ang mga lalaking kasama ni Aling Gemma. Naglalakad lang na may bitbit na pamalo. Pero ang isa sa kanila may hawak na pana at nakatutok ito sa amin. Matias, pag-ingat ka, may mga pana sila! Buisit naman! Bilisan mo takbo pre! Kumaripas nga kami ng takbo. At nang lumipad ang pana, doon kami huminto. Alam ko kasing sa unahan namin nakatuon yon para matamaan kami habang tumatakbo. Nang bumaon yun sa lupa, binunot ko yon at doon na rin nagsimulang magtakbuhan ng mga ito para habulin kami. Dito! Dito pre! Peste, nagtatanga natin. Naloko tayo ng tricycle driver na yun. Tawagan mo si Mary Ann. Humingi ka ng tulong sa kanya. Sandali, alanganin dito pre. Basta't gawan mo ng paraan. Oo nga, ito na. Habang tumatakbo kami, sinubukan kong tawagan si Mary Ann. Mahirap gawin yon habang tumatakas ka. Pero sa huli naman ay nagawa ko. Oh, Rico! Kailangan namin ng tulong mo. Ang dami nila. May mga dala silang pamalot pana. Hinahabol kami ngayon, Mary Ann. Tulungan mo kami. Mary Ann,
Bakit hindi ka sumasagot? Hoy! Tulungan mo kami! Pre, ano nangyari? Mary Ann, nakikiusap kami sa'yo. Tulungan mo kami! Pre, ano nangyari? Hindi siya sumasagot? Ewan ko, bigla siya nanahimik eh. Baka lobot ko. Ano? Nako, buwisit! Bakit ngayon pa? Pre, yuko! Tinalunan ako ni Matias ng may lumipad na pana. Medyo nasa mabangin na kaming bahagi noon kaya nang tumalon siya sa akin. Gumulong ako pababa. At ang masaklap, nagulungan ko ang pana na hawak ko at bumaon ito sa tagiliran ko. Kaya pagbagsak namin sa baba, nasa katawan ko ang tulis nito. Buwisit! Sobrang sakit nito, Matias! Pre, Diyos ko, yung pana sa katawan mo. Natamaan ko. Hindi ako natamaan, pre. Hawak ko lang to kanina. Nagulungan ko lang. Kaya, pre, bunutin mo. Ano? Bunutin mo. Mahirap gumalaw kapag nasa katawan ko to. Bunutin mo. Biglain mo. Hindi ko kaya, pre. Pues, kung hindi mo kaya, iwan mo na ako dito. Tumakas ka na. Mas lalong hindi ko gagawin yun. O kaya nga bulutin mo na to bago pa tayo mabutan. Bilisan mo! Kung nasa katawan ko kasi yon, mabagal ang pagtakbo namin. Kaya kailangang bunutin talaga. Para ang sugat ko lang nalikha nito, hindi na madagdagan pa habang kumikilos ako. Kagatin mo to. Bakit braso mo, pre? Para hindi lang ikaw yung nasasaktan. Ako rin. Magkakamali ka ng galaw dyan kapag ginawa ko yan. Huwag na. Para hindi ka makasikaw ng malakas. Baka marinig nila tayo eh. Pero dahil may maliit na bag akong dala, yun mismo ang kinagat ko. At ang pawisin na si Matias, tarantanang napakiskis ng palad. Habang ang mga aswang, naglalakad lang pababa papunta sa amin. Hinawakan ko ang kamay niya upang ipaalala na nauubusan na siya ng oras. At dahil doon, napatingin siya sa gawin ng mga ito at muling nabuhaya ng lakas ng loob. Basta pre, lumaban ka. Bubulutin ko na ah. Patawad pre. Sobrang sakit, pre. Nabunot ko na. Diyos ko, bubulwak yung dugo pero papalapit na sila. Halika na. Sige, kaya ko na to, pre. Pinilit kong makatayo. Mahirap baliwalain ang sakit pero sinikap ko. Tumatagas na ang dugo mula sa sugat. Bumulwak kasi ito. Dahil hindi pa natatalian ay tumakbo na kami agad. Sa totoo lang parang mawawalan ako ng malay noon. Pero ayaw kong ipahamak si Matias dahil lang sa mahina ako. Dito tayo pre. Tiis-tiis lang. Pre, baka maabutan tayo dahil sa akin. Masakit talaga. Mauna ka na. Hindi kita iiwan. Ano ka ba? Tatakas tayo pareho. Basta tiisin mo lang. Huwag niyo silang maliitin. Mga tao ang mga yan. At hanggat porsigido silang mabuhay, mas magaling silang tumakas. Habulin niyo! Dahil sa sinabi niya, nagsimula ng tumakbo ang mga kalalakihan. Mas binilisan naman namin ang pagtakbo. Pre, umaga ngayon. Kasing lakas lang sila ng mga tao. Ibig sabihin, kaya natin silang labanan kung sakali, di ba? Oo, naisip ko na yun. Pero sa ngayon, magpahabol muna tayo. Nang masanay na ako sa sakit, nagawa ko ng bilisan ang takbo ko. Tagiliran ko lang naman ang may sugat. Hindi naman tagos sa organ ko ang baon nun. Alam ko dahil nakakaya kong indahin. Pinapana kami ng mga ito, pero nagagamit namin ang puno at mga bato para makaiwas. Muling naging paakyat ang takbo namin. Ang daanan kasi ay nasa itaas. At nakakita na kami ng mga maliliit na bahay. Wala kaming tiwala sa mga nakatira roon, kaya hindi pwedeng huminto. Pag-akyat namin sa itaas, may mga bato ring naroon. Umaakyat rin ang mga taong yun noon, pero nasa itaas na kasi kami.
Malas nyo lang nasa ibabaw na kami. Pre, ako tatadyak sa batong yan. Baka kasi bumigay ka at matangay sa baba. O sige, bilisan mo lang. Tinadyakan nga ni Matias ang bato. Hindi niya ito nagawa sa una pero sa pangalawa, oo. At nang gumulong ito, nataranta ang mga siraulong aswang sa ibaba at nagsiiwas ito sa mga gumugulong na bato. Ano? Hahabol pa kayo? Marami pang bato dito. Baka gusto nyo pang madurog. Sinipa ko rin ang isa noon at agad ring gumulong. Hanggang sa bumalik ang mga ito sa ibaba. Parang nagulungan pa nga ang isa at naghihiyaw ito sa sakit. Pinagtulungan na yon ng mga kasama at kami naman ay muling nagpatuloy sa pagtakas. Sinikap namin kahit uhaw na ulit kami dahil sa hingal at pagod. Napakasakit na rin ang sugat ko. Wala na sila. Kailangan na natin makalabas dito, pre. Ayos lang ako, pre. Huwag mo na akong tulungan. Malapit na tayo makalabas. Yung cellphone mo, hindi ba gagana yan? Lobat kasi. Buisit. Kung kailan nangangailangan tayo ng tulong. Sana nga narinig ni Mary Ann yung sinasabi mo bago nalobat yan. Sa patuloy naming paglakad-takbo noon, sa wakas nakalabas rin kami sa lugar na yon. Nakabalik kami kung saan kami binaba. Pero naglakad pa rin kami para makarating sa medyo mabahay. Pero sa lugar na yon, may mga dumadaan ng tricycle at mabuti na lang may isang huminto. Yung oras na yon, nasa bandang 4:00 na ng hapon. Sa sobrang pagtakas namin at kung saan-saan na lumulusot, nakain yung oras namin at mas nakakatakot na nun kapag madilim. Ay nako pre, textmate pa. Totoo nga, kung sino pa talaga yung tangat o tuto, siya talaga yung napapahamak. Huwag mo na sisihin yung sarili mo, pre. Tulad na sabi ko, walang masama makipagkita. Ang masama lang sa araw na ito nauto tayo. Hindi ng textmate mo kundi nung tricycle driver na yun. Uy pre, may tricycle na oh. Pero may sakay. Teka, sandali. Parang kilala ko kayo ah. Kayo yung kumain sa karinderya kanina, di ba? Ba't kayo nandito? Akala ko ba pupunta kayo sa pupuntahan nyo? Dito kami dinala ng tricycle driver eh. Dito? Paano naman nangyari yun? Saan ba kayo sumakay? Doon din. Sa pila? Hindi doon. Ano? Bawal yun eh. Dapat sa pila kayo sumakay. At saka, bakit siya... Hala, Diyos ko may dugo ka. Sino gumawa niyan sa'yo? Nadisgrasya ako. Teka. Malayo kasi yung ospital dito eh. Pasensya na, hindi ko nakita agad yung kalagayan mo. Halina kayo dito sa tricycle. Dadalhin ko kayo sa bahay. Manggagamot yung lolo ko. Isang malaking bahay na kalahating sementado ang pinagdalhan niya sa amin. Nasa labas na yon ng malagim na lugar na napuntahan namin. At todo dasal kami noon na sana hindi mapanganib ang mga taong tumulong sa amin. Pero pansin ko naman dun sa babae na matulungin din ito. Sige, pasok lang kayo. Pahigain mo muna siya dito sa sofa. Tatawagin ko lang yung lolo ko. Nasa likod lang siya. Salamat oh. Ako nga pala si Melena. Pasensya na sa sobrang taranta ko. Hindi na ako nakapagpakilala. Ako nga pala si Matias. Tapos siya naman si Rico. Oo, sige Matias, tsaka Rico. Dito muna kayo ah. Umalis ang babae. Lumabas ito banda sa likuran. Ako naman, nakahiga lang sa sofa at hawak-hawak ang sugat ko. Inasikaso rin ako ni Matias at doon ko naramdaman ang matinding kirot nito. Kaya mo yan pre. Tiisin mo lang. Kailangan natin mag-charge pre. Para magamit natin sa paghingi ng tulong ang cellphone na to. Hiram tayo kay Malena mamaya. Tumango ako ng marahan at dumaing ng mahina. Maya-maya naman ay bumukas ang pintuan at may pumasok. Oh! Ano bang nangyari? Galing daw ho sila dun sa kasunod na baryo nito. Yung baryo ng mga aswang, lo. Baryo ng mga aswang?
Nako, sinong may sugat yan? Pinahiga ko ho muna sa sofa. Yun po siya. Patingin nga ako. Lumapit ang matanda sa amin. Tiningnan ito ni Matias at tumabi ng konti. Si Malena naman ay lumapit din at pinakilala kami rito. Binuksan ng matanda ang damit ko at sinuri ang sugat ko. Mukhang may kalaliman nga ito. Ano nakatama dito? Panaho. Pinana kayo? Talagang tinuturing kayong hayop na mga yun Pang-ulam sa hapunan. Teka sandali. Gamutin na natin ito. Ginamot nga ng matandang yon ang sugat ko. At dahil doon ay guminhawa ng konti ang nararamdaman ko. Nakapakarga na rin ako ng baterya dahil nagpahiram rin si Malena ng charger. Maraming salamat, Malena. Pero hapon na talaga. Kailangan na namin makarating sa bayan bago magdilim. Sigurado ba kayo? Kasi mahina pa yung kasama mo. Hindi, kaya ko naman. Baka kasi madamay pa kayo dito. Sandali lang. May kausap lang si Lolo sa labas. Tingnan ko lang. Lumabas si Malena sa pintuan at sumilip naman si Matias. Ako naman ay nagbukas ng phone para tingnan kung may mensahe si Mary Ann. Sunod-sunod na text niya ang lumabas at nang buksan ko ito, sinasabi niyang pupunta siya sa lugar. Doon ako nataranta at akma na sanang tatawagan siya. Pero inapura ako ni Matias. Pre, nandiyan na yung mahabol sa atin. Yun yung kausap na matanda. Kailangan na natin umalis. Ha? Kausap ni Lola Mayong? Oo, tara na. Baka magbago ang isip nila, ibigay tayo. Oh, bakit? Saan kayo pupunta? Huwag ka muna bumangon, Rico. Kausap ng lolo mo yung mga aswang sa labas. Mga aswang? Oo, yung mga taong kausap ng lolo mo. Sila yung humahabol sa amin. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Kapag sinabi nilang may hinahanap sila, maiintindihan na ni Lolo yung sitwasyon nyo. Hindi naman kayo ilalaglag nun. Nagkatinginan kami ni Matias at sa pagkakataong yon, wala kaming ibang makakapitan kundi magtiwala. Tumango kami pareho kay Malena at maya-maya nga ay pumasok ang matanda. May mga taong nagtanong. Sila nga yun, Lo. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinabi. Hindi na sila babalik dito dahil sinabi ko na wala kayo. Pwede kayo magpalipas muna ng gabi dito para makapagpahinga. Napatingin ito sa orasan at napasunod rin ako doon. Ang bilis ng oras dahil nasa 6:00 na yun ng hapon. Wala kaming magawa ni Matias kundi ang sumang-ayon na magpalipas ng gabi. Ako naman, nag-reply na lang sa mensahe ni Mary Ann. Sinabi ko sa kanya kung nasaan kami. Sinong tinext mo? Ha? Yung nanay ko. Sinabi ko lang na hindi kami makakauwi. Bakit pala gusto mo pang malaman? Baka kasi pulis o di kaya tanod. O di kaya naman kung sino pang rescue na kukuha sa inyo. Kasi halimbawang pulis tapos sinabi niyong hinahabol kayo ng aswang. Hindi naman maniniwala yung mga yan Alam ko naman yon, kaya hindi na ako tumawag sa kanila. At isa pa, wala naman ako number nila Ay, oo nga pala no. Teka, iwan ko muna kayo Magsasaing lang ako para sa hapunan. Pre, si Mary Ann ba yung katext mo? Oo pre, kasi pupuntahan niya daw tayo. Kaso hindi na ako nakareply kanina, ngayon pa lang. Bakit kaya niya iniisip na pulis yung tatawagan mo? Tsaka, bakit kailangan niya magtanong kung sino yung kausap mo? Karapatan lang ng nobya yun Pansin ko nga rin Ligtas pa kaya tayo dito, pre? Hindi ko alam. Medyo duda rin ako pero ginamot ka kasi at hinayaan tayo magpahinga dito. Kung aalis naman tayo, padilim na Pero sinabi mo kay Mary Ann yung location natin. Oo, pero wala pa siyang reply. Naghintay ako ng reply niya pero wala na akong natanggap. Doon ako unti-unting nakaramdam ng panlulumo.
Ramdam ko kasing si Mary Ann lang ang makakatulong sa amin. Dahil ang isa sa mga mensahe ng text niya, nagsasabing papunta na raw sila. Ibig sabihin may kasama pa pala talaga siya. Nang sumapit pa ang gabi, walang reply mula kay Mary Ann. Inaya naman kami ni Malena maghapunan. Sumunod naman kami at habang kumakain, nagsalita ang matanda. Pagkatapos kumain, alis tayo ha. Saan po tayo pupunta? Sa mas mapagtataguan ninyo. Babalik sila ngayong gabi. Dahil siguradong ramdam nila kanina na nandito kayo. Kaya alis tayo mamaya. Dapat pala kanina pa. Kasi kung ngayon, mas mapanganib sila. Huwag kayong mag-alala. Marami akong paraan para makaligtas kayo. O sige na, kumain na kayo. Hindi ko alam pero sa pagkakataong yon, ang hirap isipin kung bakit gabi na, tsaka pa naisipang tumakas. Kaninang may araw pa pero wala siyang sinabing ganon. Ilang beses na kaming nilito ng sitwasyon, kaya ayaw ko nang magtiwala. Binaba ko ang kutsara at nagkunwaring nasuka. Oh, pre, anong nangyari? Ewan ko. Parang sama ng pakiramdam ko eh. Dali-dali akong lumabas sa pintuan. Nagkunwari akong duwal na duwal at mabuti na lang humabol sa akin si Matias. Oh, pre, bakit? Tumakas na tayo, Matias. Masama yung kutob ko sa kanila. Huh? Pero... Kaninang may araw pa, ba't hindi pa tayo umalis? Tapos ngayong gabi pa tayo aalis? Pre, kanina pa tayo naging tanga. Yung mga bagay na halata naman, binabaliwala lang natin kasi namamanipula tayo ng mga tao rito. Yung mga napagtatanungan natin, di ba ganun sila? Ibig sabihin, hindi lang ako yung may kutob na ganito. Rico, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tubig? Malena, ayos lang ako. Kaya niya to, Malena. Ako nang bahala sa kanya. Oo sige, hintayin ko na lang kayo sa loob ha. Nagkunwari akong sumuka at nagkunwari naman si Matias na hinihimas ako sa likuran. Pagkapasok niya, saka ako hinila ni Matias. Ako naman ay napahawak sa tagiliran dahil kumikirot ito. Pero nang makalayo na kami sa bahay, biglang may lumitaw sa harapan namin. Hindi ba ang sabi ko, kakain muna tayo bago tumakas? Huh? Paanong nangyaring? Sinasabi ko na nga ba, hindi siya tao. Takbo, pre! Napagtanto nyo rin sa wakas. Walang yaka, isa ka rin sa kanila! Nasa maling baryo kayo. Tinuro ko na sa inyo yung tamang sakayan, di ba? Pero bakit pa kayo nandito? Pero di bale, ano naman kung nandito kayo, di ba? Dahayo pa kayo. Ibig sabihin may pagkain na kami. Pero, para saan pa yung paggamot niyo sa akin? Dahil mahina kami sa araw. Madulas kayong tumakas kaya kailangan pakitaan namin muna kayo ng pagtulong para pagkatiwalaan nyo kami. Pero ngayong madilim na, wala na kayong magagawa dahil oras na namin to. At kayo, kahit anong takas ang gagawin nyo, hindi na kayo makakaligtas pa. Sa harapan namin mismo ay nagpalit siya ng anyo. Tinubuan siya ng pakpak at naging buhaghag ang buhok niya. Naging mapula ang mga mata niya. Dahil doon ay kumaripas kami ng takbo at ang aswang naman ay lumipad na. Rico, saan tayo pupunta, pre? Hindi ko alam. Basta tumakbo ka na lang. Tumakbo nga kami pero nakaalalay siya sa akin. Mas mabilis ang lumilipad sa ibabaw namin kaya nauuna pa ito. Bumaba siya sa harapan namin mismo kaya napaatras naman kami. Hindi pwedeng ganito lang tayo. Wala tayong laban, pre. Ang problema, wala tayong magagamit laban sa kanila, pre. Huwag na kayong mangarap pa. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi na kayo makakatakas dito. Ano pa bang magiging laban nyo sa amin? Si Raulo yata itong babaeng to, pre. Gaano ba kalakas tong aswang na to? Kaya ba natin ito patulan? Mahirap yan, pre. Halimaw yan. Mas mabilis kumilos yan kaysa sa atin.
Pero sa utakan, magaling din kaya yan? Ang tanong pre, kung mautak ba tayo? Tara pre, dito sa kalsada. Mahuhuli niya tayo. Pero kung may panangga tayo tulad ng puno, mahihirapan siya. Tama ko, pero malayo tayo sa makahoy na parte. Tatakbo tayo papunta dun. O sige, 1, 2, 3, takbo! Humahalakhak pa ang aswang habang pinapanood kaming tumakbo. Binaliwala ko ang sakit kahit mahirap baliwalain yon. Pakiramdam ko nagdudugo na naman ito. Pero mas importante ang buhay ko sa pagkakataong yon. May tumalon pang aso at gumulong ako sa lupa para iwasan yon. Sinubukan din akong hablutin sana ng aswang na may pakpak sa ibabaw. Pero nakagulong ulit ako at mabuti na lang. Nakakuha agad ako ng bato kaya naihagis ko ito sa aswang. May nakuha pa si Matias na tila matulis na kahoy. Pero nang itusok niya ito sa aswang, napagtanto kong kawayan pala yon. Aray! Ulang yaka! Pre, tumayo ka kagad! Pero sinugod ako ng aso at ginawa kong panangga ang braso ko. Nakagat niya ito at ninata. Doon ako napahiyaw ng malakas, pero hindi ako sumuko. Sinipa ko siya ng paulit-ulit at parang hindi ko naalintana ang sugat ko sa tagiliran dahil mas nangibabaw ang sakit ng pagkagat niya sa braso ko. Pre! Takbo na, Matias! Hindi kita iwan pre! Bitawan mo kaibigan ko o papatay ko ito kapwa tanda! Tumigil ang aso sa pagkagat sa akin at napatingin kay Matias. Nasa lalamunan pala mismo ng aswang na si Malena nakabaon ang tulis ng kawayan. At dahil doon, binalingan ng aso si Matias at doon naman ako kumilos para protektahan siya. Bato rin ang nakuha ko noon at hinampas ito sa mismong tuhod ng aso. Napaluhod ito sa lupa at ako naman ay nakatayo. Nakagat nito si Matias sa paa pero nakabitaw rin agad. Tara na! Hinila ni Matias ang kawayan at saka tumakbo na paika-ika na. Inalalayan ko naman siya. Hindi pa naman kasi baldado ang mga paa ko kaya mas mabilis akong tumakbo sa kanya ngayon. Sakit pre! Paano ba tayo makakaligtas dito? Hindi tayo susuko, pre. Bilisan natin. Hindi kayo makakatakas! Pre, humahabol na sila. Bilisan mo. Malapit na tayo sa mga puno. Mabilis na tumakbo ang aso at kami naman ay mas lalong pinapahina ng takot. Hindi nagtagal. Tumalon ulit ito papunta sa amin. At pakiramdam namin noon, wala na kaming pag-asa. Pero saktong nakarating kami sa puno mula sa ibabaw. Bigla namang may tumalon at bumaba ito sa likuran ng aso. Dinig na dinig ko ang pagbaon ng patalim sa ulo ng aso na ikinasigaw naman ng aswang na si Malena. Lolo! Lolo! Hayop ka! Magbabayad ka! Binunot ng lalaki ang kutsilyo na yon sa ulo ng asong lumupaypay na. At hinagis ito sa aswang na paparating. Sobrang asintado ng taong yon dahil noo rin ni Malena ang natamaan niya. Hayop! Sobrang galing niya! Napasunod ang paningin ko rito nang nilapitan nito ang aswang na babaeng nag-anyong tao na. Kayo rin pala? Mga mapagpanggap! Rico, sino yan? Rescue ba yan? Rescue? Kanina pa tayo nakainkwentro ng rescue pero ni-rescue ba tayo? Di ba tinraidor lang din tayo? Kuya, sino ka ho? Textmate? Makikipagkita ka sa textmate? O ano? May napala ba kayo? Ano? Ikaw ba si Mary Ann? Ano? Anong pinagsasabi mong Mary Ann? Pre, hindi yan si Mary Ann. Si Raulo ka ba? Lalaki yan eh. Sino ba sa inyo si Rico? Ako po, sir. Inilawan niya ako gamit ng flashlight. At sa mukha pa talaga. Kaya papikit-pikit ako sa sobrang silaw dito. At sino naman tong isa?
Kaibigan ko po siya, si Matias. Mukhang kakilala niyo ho si Mary Ann ah. Oo, kapatid niya ako. Si Kaloy. Tara, umalis na tayo dito. Lumapit siya sa akin para alalayan ako. Pero tinanggihan ko siya at tinuro si Matias. Sinabi ko ring nasa paa ang sugat niya, kaya si Matias ang alalayan niya. Saan po tayo pupunta? Hindi tayo makakalabas kaagad dito kung lahat na nakatira dito ay aswang. Aswang? Malaking barangay ito. Watak-watak ang mga bahay pero lahat sila'y aswang. Kuya, hindi pa ba kami nakalabas? Akala ko nakalabas na kami. Hindi pa. Tulad nga ng sabi ko, malaking barangay ito at tago. Saan mo po kami dadalhin? Teka, huwag na kayo maingay. Nanahimik nga kami at sumunod na lang ako sa kanila. At sobrang nakakatakot noon ang katahimikan ng gabi. Kapag may kahina-hinalang kaluskos, humihinto kami at nakikiramdam naman si Kaloy. Bakit kuya? May aswang ba? Dito muna kayo. Harapin ko lang to. Sumandal kami sa puno ng kahoy. Tapos siya naman ay tumayo at nagmatiyag. Nakapatay lang ang flashlight niya at naaaninag lang namin siya dahil sa liwanag ng buwan. Nakasuot lamang siya ng maluwag na pantalon na maraming bulsa at makapal na jacket. Sa palagay ko, ang jacket na yon maraming nakatagong pangontra sa loob. Maya-maya pa, nakarinig kami ng angil ng mabangis na hayop. Meron din siyang nakasukbit na pana sa likuran niya at yon ang ginamit niya para tumutok sa paligid. Kaliwat kanan, harap at likod, tinutukan niya na parang sinusundan ng tunog ng angil. Maya-maya pa, binitawan niya ito at doon nakarinig kami ng tunog na parang kumaripas ng takbo palayo. Pre, tignan mo oh. Takot sila sa kanya. Mukha nga. Hoy, kayong dalawa, tara na! Muli niyang inalalayan si Matias, pero tinulungan niya rin akong makatayo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa makahoy na nga na parte at matataas. Doon naman ay may bonfire. At isang babae ang nakita kong iniihipan nito para sumindi ulit dahil mukhang namatay. Nandito na sila. Nakuha ko. Okay lang ba sila, kuya? Medyo okay naman sila. May kaunting sugat lang. Sino siya? Rico? Mary Ann? Ako si Rico. Ay, sinabi ko naman sa inyo eh. Hindi ito yung barangay namin. Ika-3 barangay yun mula sa bayan. Malapit lang yun at ito malayo to. Sabi mo kasi baka umikot lang eh. Kasi nga akala ko umikot kayo. Pasensya na pala hindi ko na-replyan yung mga text mo. Naubusan na kasi ako ng load eh. Wala namang paloadan dito. Kanina pa kami naghahanap sa inyo nung may araw pa. Namatay yung cellphone ko kanina nung tumatakas kami. Huli ko nang nakargahan kasi akala namin hindi aswang yun nagsagip sa amin eh. Nakakapagtaka din. Ang hirap ding intindihin ng mga aswang na yun kasi ginamot pa yung sugat ni Rico eh. Matias, tama ba? Oo, ako nga. Umaga kasi kanina. Walang laban yung matanda at yung babae sa'yo. Kaya kinakailangan nilang magpanggap na kakampi para hindi kayo umalis. Pero pinuntahan kami ng mga kapwa nila aswang. Ganito kasi yan. Di ba ikaw ayaw mo mag-share ng pagkain lalo na kung gutom ka na? Ibig sabihin nun, hindi nila kayo binigay sa mga yon kasi ayaw nila ng kahati. Halika na, gamutin natin yung mga sugat nyo. Nagdala ko ng gamot pampahupa ng sakit. Inumin nyo to ha, pero kumain muna kayo. May baon kayong pagkain? Mahirap lumaban kapag gutom. Kaya ito, kumain kayo. Naku, salamat ah. Hindi ba tayo atakihin dito? Takot sila kaya hindi nila gagawin yon. May mga baon na pagkain sila Mary Ann. Kumain kami. Pagkatapos ay uminom ng tubig na dala rin nila. Dahil sa liwanag ng apoy, nakita ko ang mukha niya. Mukhang hindi siya maputing babae.
Pero sapat na ang ganda niya para sa akin. Yun bang tipo na mahirap maliitin? Parang simple lang sa inyo yung kumilos dito sa gubat Hindi ba kayo natatakot? Tsaka yung kuya mo. Grabe, ang galing niya lumaban. Albularyo kasi yung lolo namin. Karamihan sa pamilya namin manunugis. Pero yung original, yung kuya ko. Ibig mo sabihin, may original at fake na manunugis? Ang inatasan talaga ng obligasyon si Kuya Kaloy lang. Pero syempre sa dami ba naman ng aswang na nambibiktima ng tao? Hindi kakayanin ng isang manunugis lang. Kaya ginawa na rin namin. Bilang proteksyon na rin ng pamilya at ng mga tao rin. Pati ikaw lumalaban? Tumango naman siya. At saka ako binigyan ng gamot na maiinom. Ginamot niya rin ulit ang ibang sugat ko. Lalo na ang kagat ng aso na mas matindi ang sakit. Si Kaloy naman, umupo lang at nanigarilyo sa harap ng apoy. Nakarinig kami ulit ng angil sa paligid at doon naman kami nataranta. Teka lang, huwag kang gumalaw. May aswang ba? Huwag kang mag-alala dahil hindi naman sila makakalapit. Paano kung marami pala sila? Parang tao ring mag-isip yung mga aswang. Hindi sila basta-basta sumusugod at nagdududa rin sila. Naghahanda sila at nagiging wais. Pagdating naman sa mga manunugis, hindi sila nang mamaliit. Pero delikado ang mga aswang na hindi nang mamaliit ng tao. Kasi mas lalo silang gumagawa ng paraan kung paano kautakan. Teka, dahan-dahan lang, Marian. Bakit? Sobrang higpit pa yung pagkakatali ko? Pakiluwagan nga ng kaunti. Ganito? Oo, maraming salamat Paano pala tayo makakauwi nito? May dalawang bagay kang gagawin. Galingan mo sa pagtakas o galingan mo sa pakikipaglaban. Matapos sabihin yun ni Kaloy, binitawan niya ang pana na tinututok niya sa bandang kanan. At doon ay nakarinig ulit kami ng mas malagim na angil. Tulad niyan, kung hindi ka asintado, siya ang aasinta sa'yo. Narinig ulit namin ng takbo ng nilalang na yun palayo. Huminga ng malalim si Kaloy at si Mary Ann naman, pinagtuunan na ng pansin ang sugat sa braso ko. Pagkatapos niyang gamutin ito ay sinunod niya ang sugat ni Matias sa paa. Mga 1 oras pa ang lumipas ng pananatili namin doon. Naramdaman ko na ang epekto ng gamot. Humuhupa ang sakit sa sugat ko pero nakaramdam naman ako ng antok. Wala ka bang dyan? Yung pampatanggal ng antok? Meron dito, tsokolate. Yung pinakamapait. Sandali lang. Dito na lang ba tayo hanggang mag-umaga? Hindi. Aalis na tayo. Basta ba tumalab na yung gamot na ininom nyo na pampahupa ng sakit? Tumalab na ba? Tumalab na yun sa akin. Hindi na masyado masakit yung sugat ko. Pero medyo inaantok lang ako. Ito tsokolate, Rico. Kainin mo to. Mabisa yan. Salamat, Mary Ann Pasensya ka na Dahil sa akin na pagdaanan mo to. Hindi. Wala kang kasalanan. Tulad nga ng sabi ni Matias, hindi masama makipagkita. Ang masama lang, yung sitwasyon namin. Kasi naloko kami ng tricycle driver Hindi kasi kami sa pila sumakay. Pero wag kayong mag-alala. Ilalabas namin kayo dito. Pagkatapos ng mga kalahating oras pa, nagdesisyon kaming kumilos na. May mga aswang pa rin sa paligid. Pero tama nga si Mary Ann. Hindi sila nang mamaliit ng tao. O ito, gamitin mo itong tungkod. Matulis ang dulo niyan at meron pa yung pangontra. At kaunting sugat lang yan sa aswang, ikakapahamak nila yon. Aba, ayos to Sa wakas may panglaban na rin ako. Ikaw naman, walang balda ang paa mo. Makakalakad ka na maayos. Kaya itong sayo, buntot pagi. Isa sa mga kinatatakutan ng mga aswang. Salamat kuya. O sige na, ako nang mauna. O sige, ako ang bantay sa uli. Tara na. Madilim ang paligid pero may mga flashlight kaming nakatali sa noo. Kaya hindi na kami nahihirapang maglakad. Kung saan man kami lilingon,
Naroon ang tama ng ilaw. May bag na dala si Mary Ann na nilalagyan ng mga pagkain kanina. Maya-maya pa, may umangil na naman. Kasunod noon ay ang kaluskos na mas nagpakilabot sa akin. Ano ba yun? Aswang na naman! Nagbunot si Mary Ann ng buntot pagi at pinalo ito sa lupa. Pero may lumabas pa ring aso na parang lalaban pa. Ako naman, napahigpit ang kapit ko sa buntot pagi para ihanda. Si Matias naman ay 2 kamay din niya ang nakahawak sa sandatang dala niya. O ano, aswang? Mag-isa ka lang lalaban? Mary Ann, tulungan na kita. Huwag kang mag-alala dito, Rico. Kaya ko to. Parang malaki yan ah. Umatras ka na, aswang! Baka hindi ako makapagpigil at hindi kita mabibigyan ng tsansa. Umalis ka na at padaanin mo kami. Pero hindi umalis ang aswang. Humarap pa ito sa amin. Nataranta naman ako pero nilalakasan ng loob. Sobrang tapang ni Mary Ann na siya mismo ang lumapit sa aswang. Napanganga si Matias at tinuro ang babae, habang ang kuya niya naman ay parang nag-aabang lang ng mapapanood na laban. Nang umatake ang aswang, napasigaw ako sa sobrang pag-aalala kay Mary Ann. Pero nang matamaan ng buntot pagi ang aswang, umusok ang katawan nito at umangil. Wala, sobrang nanghihina siya sa buntot pagi. Lahat ng sandata namin pangontra sa aswang. Kaunting hampas lang matindi ang epekto nito sa kanila. Yun ang rason kung bakit hindi tayo agad sinusugod ng mga to. Kasi takot silang masugatan kahit kaunti lang. Yun ang lamang natin. Bumangon ang aswang noon at umatake ulit kay Mary Ann. Nagkataon naman na palapit si Mary Ann kay Matias. Kaya napilitan si Matias na salubungin ng sibat na tungkod niya ang aswang. Ah! Tulungan niyo ako! Alik-alik niya, pre! Hinampas ito ni Mary Ann ng buntot pagi matapos panoorin si Matias. Pumapatol pa talaga ang aswang. Kaya wala na rin akong ibang naisip gawin noon, kundi ang hambalusin rin ng buntot pagi ang aswang na yon. Hanggang sa nalugmok ito sa paulit-ulit naming pananakit. Mary Ann, pasensya na kung naduduwag pa ako. Kaya lang malakas ang aswang dahil takot kayo. Yan ang sandata ng aswang. Ang takot na nararamdaman nyo. Alisin nyo yan kung gusto nyong maging mas malakas sa kanila. Hindi man sa pwersa pero sa utak, oo. Tara na, mas mabilis ang pag-usad, mas maganda. O ano, ayos ka lang ba, pre? Oo, ayos lang ako. Alalayan na kita. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Kahit paano ay medyo nasanay na ako sa takot. Yun kasi ang kailangan kong gawin. Hanggang sa nakarating kami sa kalsada ulit. Pero pakiramdam ko noon, may mga nakamasid talaga sa amin. May mga nakasunod sa atin, di ba? Oo, meron. Pero wag mong pansinin hanggat nanonood lang sila. Diretso lang. At medyo bilis-bilisan nyo. O sige, kaya natin to. Humaba na ang lakad namin pero parang wala namang umaatake. Panay ang tanong namin kung malapit na ba. At nadaanan na rin namin ang bahay ni na Malena. Malapit na tayo sa labasan. Pero hindi ibig sabihin nun ligtas tayo. Anong ibig mo sabihin, kuya? Saktong palabas kami sa makahoy na lugar na yon. Yun na ang parte na may mahabang palayan. Yun na pala talaga ang labasan. At sa lugar na yon, maraming aswang na nakaabang. Anak nang, anong gagawin natin? Ang dami nila. Ang gawin natin, lumaban. Kaya imbis na matakot, lumaban kayo. Naku, yung isa aswang nga, ang hirap patayin. Ganito pa kayong karami. Bakas na sa boses ni Matias ang matinding takot. Yun na rin kasi ang nararamdaman ko. Pero ayaw ko kasing mamatay kaya pinapatay ko ang takot sa katawan ko. Kumilos naman si Mary Ann. Nagkalat siya ng asin sa paligid namin at ganun din ang ginawa ni Kaloy. Isang aswang naman ang lumapit at nagsalita ito. Sobra na ang pangapin niyo sa aming manunugis. Wala na ba kaming karapatang kumain? Bago mo kami kausapin ng ganyan,
Siguraduhin mo munang hindi namin alam na kaya nyo rin kumain ng pagkain ng tao. Hindi kayo naapi. Pinipigilan lang kayo sa kasamaan ninyo. Ano ba makukuha nyo kapag nagligtas kayo ng mga tao? Simple lang dahil tao rin kami. Sa inyo kaya, interesado ang mga taong mahilig mag-eksperimento sa mga tulad nyo. Hindi rin ba kayo masasaktan? Matatakot kapag nabalitaan yung may aswang na kinabitan ng sandamakmak na aparato sa katawan? Kinukuhaan ng laman para pag-aralan? O kung ano pang mga bagay ang mga gusto nilang gawin para pag-aralan kayo? Hindi ba't magtatanim rin kayo ng galit sa mga tao? At paalala lang, papatay kami ng aswang kapag may taong sinaktan at pinatay. Hindi kami magdadalawang isip na gawin yon. Alalahan ninyo, mas malaki ang bilang ng mga tao kumpara sa inyo. Kaya kahit saang angulo natin tignan, talo kayo mga aswang! Oo nga naman, talo kami. Pero sa mga oras na ito, ngayon talo kayo. Mas marami kami kumpara sa inyo. Wala pang silbi yung dalawa nyo kasama. Anong walang silbing pinagsasabi nito? Tignan lang natin kung sino walang silbi. Sa kabila ng takot, parang uminit ang tenga ko at dama ko ang insulto. Hinanda ko rin ang buntot pagi ko. Tila naging determinado na rin si Matias at naghanda rin siya ng armas niya. Pero binigyan siya ni Mary Ann ng dasal. Oh, para saan to? Kapag alanganin ka mamaya, sitsitan mo sila. Magandang sa mata mo itama para hindi sila makakita. Mas matindi ang epekto niyan, mabilis yang makasunog ng balat. Konting spray lang malabo ng mabuhay ang mga aswang na yan. Ganun ba? Maraming salamat, ayos pala to eh. Maganda kayo. Sabay-sabay silang aatake. Basta't sikapin nyo hindi makalabas sa parting may mga asin. Kaya naming manatili dito hanggang umaga. Kung papasok naman kayo sa kinaroroonan namin, tiisin nyo yung epekto ng asin. Kaya mamili kayo mga aswang. Babaliwalain nyo yung gutom nyo o ipaglalaban nyo pa yung pagkain nyo. O ano? Mga gutom na ba kayo? Grabe, angas mo naman, Mary Ann. Hanga ka na ba sa akin, textmate? Oo, kanina pa ako hangang-hanga sa'yo. Tila hindi nasindak ang mga aswang. Humakbang pa ang isa at agad na umusok ang paa nito dahil sa asin. Pero wala itong pakialam. Oo, anak no. Kaya nilang tumapak dyan. Nagkukunwari lang yung mga yan. Kaya kumalma ka, Matias. Naalarma naman kami ni Matias nang umatake ang aswang na yon. Ang iba ay nagsiliparan at yon ang hinarap ni Kaloy. Pinana niya ang mga ito at ang iba ay nahulog sa asin. Takot man ay lumaban kami ni Matias. Nakadepensa lang ako sa kanya dahil hindi siya makahakbang agad-agad. Sinalubong ko ng hampas ng buntot pagi ang aswang. Oh! Pre! Tulong dito! Halika dito! Umalis ka dyan, aswang! Hinambalos ko ng buntot pagi ang malaking aso na kinagat ang baston ni Matias. Napabitaw ito at umangil ng malakas dahil sa sakit. Dinig na dinig ko pa ang tunog ng nasusunog nilang balat dahil sa mga pangontra. Doon ko rin nakita ang abilidad ni Mary Ann sa pakikipaglaban. Nakalmot na rin siya. Ganon din ang kuya niya at ako. Nadagdagan rin ang mga kalmot ko sa katawan. Meron ako sa likod at balikat. Sabay-sabay pang sumugod ang mga aswang at hindi ko na alam kung may pag-asa pa bang makaligtas kami. Sige, ganyan nga, Rico. Kahit takot, gumawa ka ng paraan para protektahan ang sarili mo. Sa talang buhay ko, Mary Ann, ito yung pinakamatinding bakbakan na naranasan ko. Wala itong pinagkaiba sa digmaan. Lalo naman ako, pre. Napakabait ko. Wala talaga akong nakakaaway kahit suntukan. Hindi ko naranasan yun. Ang titino nyo naman. Pero Matias, sa likod mo! Pre, protektahan mo ako! Ako ang inutusan niyang protektahan siya. Pero humarap din siya agad sa aswang na yon. At siniritan ito sa muka. Natamaan ito sa mata kaya nag-alipasa ito pa atras. Sinaksak lang ito ni Mary Ann sa noo gamit ang punyal na hawak niya. At mabilis na hinarap ang iba pang kalaban. Nang biglang may humawak sa damit ko sa likod at bigla akong pumaibabaw. Ah!
Tulong, Kaloy! Tumataas ako, Marian! Huwag kang magalaw! Teka, kuya! Teka! Baka tamaan ako ng pala mo! Kaya nga huwag ka malikot! Yung buntot pagi mo, Rico! Sandali! Sobrang taas ko na! Nalulula ako! Pre! Sasaloy kita! Bahala na! Pero lumipad na ang pana ni Kaloy at doon ako nabitawan ng aswang. Sigaw ako ng sigaw nang bumulusok ako pababa. At si Matias ay nakaabang sa pagbagsak ko. Pagbagsak ko sa kanya, pareho kaming napahiga sa lupa. Lumapat pa ang ibang asin sa mga sugat ko. Kaya naman nagsimulang humapdi ang mga ito. Leche! Ang dami nito! Bumangon ka kagad! Sandali. Para ako nabalian ng buto. Pre, okay yun. Nasa ibabaw lang kita. Kaya ba ako na? Sobrang bigat mo. Ha? Sorry, pre. Teka, babangon na ako. Bumangon nga ako at kinapa ang buntot pagi. Agad kong hinampas ang aswang na nasa likod ni Mary Ann. Pero sumigaw ang babae. Aray ko, Rico! Tinamaan mo ako sa mukha! Yung aswang nang iyong hampasin mo! Naku, pasensya na. Natataranta ako eh. Masyado sila marami. May mga paparating pa. Anong gagawin natin, kuya? Tumakbo na tayo. Pero hirap tumakbo yung isa nating kasama. Tumakbo na kayo ni Rico. Ako nang bahala sa kanya. Ano? Hindi niyo sila kaya. Tapusin na lang natin to. Mula sa bag niya, mabilis siyang dumukot ng bote. Binuksan niya ito at sinaboy sa mga ito. Buti naisipan mo magdala niyan, Mary Ann. Kapag dihado na tayo, kuya, ito yun. Kung ganon, mauna na kayong tatlo. Komplikadong plano yon. Kasi kahit mauna pa kami, hahabol pa rin ang iba. At ang iba ay pagtutulungan si Kaloy. Iilan pa lang naman ang napatay namin. Dahil sa sobrang ayaw ko pang mamatay, mas lalong nabuo ang tapang sa loob ko. Naging mas mabangis ang kilos ko sa paghampas ng buntot pagi sa mga ito. Hindi ko na alintana ang mga sakit sa sugat ko. Nagtalikuran pa kami ni Matias at maging siya ay parang nawalan na ng takot sa mga ito. Tara! Lumayo na kayo kagad! Tumakbo kami at hilang-hila ko noon si Matias. Binato ni Kaloy ng nakasinding posporo ang isang aswang. Lumiyap agad ito maging ang sa lupa ay lumagablab din. 3 aswang ang kinain ng apoy. At ang iba naman ay pinipilit na patayin ang apoy sa mga braso. At ang iba naman ay sa paa. Tapos biglang may sumigaw mula sa malayo. At tumatakbong mga tao ang paparating. Nagpalipad ang mga ito ng mga pana. Habang kami ay tumatakbo palapit sa kanila. Bilisan niyo! Bilisan niyo pa! Oh, kuya, sandali. Sobrang sakit. Tiisin mo muna yan, Matias. Masakit din yung sugat ko. Pero malapit na tayo sa kanila. Halika na, Rico. Tutulungan na kita. Paglapit namin sa mga taong pumapana sa mga aswang, pareho kaming natumba sa lupa at hinahabol namin ang aming hininga. Nakahabol pa sa amin si Kaloy at tinulungan agad nito si Matias na makatayo. Ang sabi ng isang lalaki, dadalhin nila kami sa dala nilang tricycle. At ang ilan sa mga ito ay hinarap ang mga aswang. Kayo, mauna na kayo. Paano ka, kuya? Hindi ko iiwan ng mga to. Basta ilayo niyo sila dito. O sige, kuya. Tara na, Matias, Rico. Pagkarating namin sa tricycle, sakto lang na tumulo ang luha ko sa sobrang pasasalamat. Umandar agad ang tricycle at humarurot ito palayo. Doon na rin nanginig ang katawan ko sa dami ng sugat ko. Para bang nawala ng kontrol ang panginginig ng laman ko. O ano, ligtas na ba tayo? Hanggat hindi tayo nakakauwi sa amin, hindi pa. Dahil posibleng may hahabol pa. Pero nakarating lang kami sa malaking bahay at wala namang humabol. May nakaabang na roon na umasikaso sa amin.
At doon ako nakaramdam ng sobrang panghihina. Yung tipong gumalaw lang, parang hindi ko na magawa. Sa totoo lang nawalan ako ng malay. Talagang sumuko ang katawan ko sa sobrang pagod. Ganun pala talaga. Kapag gusto mo pang mabuhay, lalaban pati katawan mo, pati ulirat mo. At kapag alam na ng kabuuan mo ang kaligtasan, doon na rin ito magpapahinga. Nagising lamang ako sa bigat ng pakiramdam ko. Nasa tabi ko si Matias na tulog pa rin. Nasaan ako? Pre, bakit ganito? Sobrang bigat ng ulo ko. Tsaka, ang init ng sumisingaw sa mga mata ko. Grabe sakit talaga ng ulo ko. Rico, mabuti naman gising ka na. Kailangan nyo kasing kumain at makainom ng gamot para humupa yung lagnat nyo. Namin? Oo, pati kasi si Matias nilalagnat. Mas nakarami kayo ng sugat kagabi eh. Kinapa ko si Matias at braso lang niya ang nahawakan ko. Pero mainit rin yon. Napapikit na lang ako sa pag-aalala. Pero si Mary Ann ay nagsalita. Kukuha ko ng pagkain ah. Hindi ako nakapagsalita agad. Lumabas na siya. Napansin ko naman na parang may kung ano sa ulo ko. Nang kapain ko ito, doon ko napagtanto na may tali pala ako roon at may mga dahon yon. Sinubukan kong bumangon pero kumirot talaga ang mga sugat ko sa katawan. Kaya napabalik na lang ako ng higa. Grabe, ang hina ako naman ngayon. Baka kasi nangyari kagabi. Oo nga pala, akipaglaban kami sa aswang. Diyos ko, ang papangit naman ngayon. Ang dami ko nakita ng mga tulad nila. Ang hirap kalimutan. Pre, nasan tayo? Pre, gising ka na. Ang sama ng pakiramdam ko, pare. May lagnat ka. Tsaka ako rin. O, teka, huwag kang bumangon. Ako nga, hindi ko kaya eh. Hindi tayo nakauwi. Oo nga eh. Lalo na ngayon, ganito pa yung sitwasyon natin. Naku pre, baka patibog na naman to. Baka aswang yung may-ari ng bahay. Hoy Matias, hindi kami aswang no? Tagapuksa lang kami ng mga aswang. Huh? At sino naman tong babae to? Pre, bakit ka nanay ko? Sugat ko yun eh. Baliw ka. Pagkatapos niya tayo ligtas, sasabihin mong aswang siya. Hindi mo ba naalala si Mary Ann? Si Mary Ann? Yung textmate mong may maganda yung boses? Nagagandahan pala kayo sa boses ko? Sa cellphone kasi, boses dalaga ka eh. Eh bakit? Halata ba yung boses ng may asawa? Ay naku, teka nga, kaya niyo bang kumain ng kayo lang? Kailangan ko makabangon. Siguro upo na lang ako doon. Tinuro ko ang silya sa ilalim ng lamesa. Kumilos naman si Mary Ann at inalalayan ako papunta roon. Doon ako kumain kaya si Matias naman ang kumain mag-isa sa higaan. Hirap din siyang bumangon kaya inalalayan din siya ni Mary Ann. Hindi bumaba yung lagnat niyo sa dahon ng gabi. Papalitan ko yan mamaya ah. Lalagyan ko yan ng dinikdik na bigas at saka bawang. Salamat ah. Nakaperwisyo patuloy kami sa inyo. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa inyo yan. Epekto ng kaharutan sa text. Eh ano, makikipag-textmate ka pa ba? Sa'yo na lang siguro. Hindi na ako makikipag-textmate sa iba. Eh pwede naman. Pero basta kapag malayo, mag-isip ka muna bago mo puntahan ha. Eh kung wala lang salbahing aswang na pinaglaruan kami, hindi sana mangyayari to, no? Huwag ka na mag-alala. Mauubos din yung mga yan. Eh, ano na pala nangyari sa kanila? Patay na yung iba sa kanila. Yung iba naman nakatakas. Parang ang simple lang sa inyo na talunin yung mga aswang ah. Hindi kasi sila nakakakain ng karne ng tao, kaya madali lang silang labanan. Ang mahirap lang kasi, yung mga nakakain na lalo na ng sanggol. Mas malakas ang mga yon, kaya hindi namin sila hinahayaang makapambiktima. Ah, ganun pala yun. Pero salamat ulit Mary Ann ha. Baka bukas pwede na kami umuwi.
kaya nga bilisan nyo ng magpagaling para maging okay na kayo bukas. Ito gamot to. Bigay mo kay Matias yung isa. Tapos ito naman para sa mga sugat nyo. 2 araw pang pananatili namin doon sa bahay ni Mary Ann. Mabuti siyang babae. At sa maiksing panahon na nakasama ko siya doon, nakapagpalagayan kami ng loob. Matinding trauma po yun para sa akin. Pero hindi naman ako sobrang hina para maging panaginip ko yon. Sa ngayon po, Miss Clar, ay kasama ko na sa buhay si Mary Ann. Dahil din sa kanya maraming bagay rin akong natutunan. Nagkaroon po kami ng anak. Puro lalaki at kambal ang mga ito. Si Matias naman, kasalukuyan na ring may asawa at may 3 anak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito.